Bakit ka sumusunod? Maligayang araw ng Miyerkules, kapanalig. Kapistahan po ngayon ni San Pedro Calungsod. Happy Feast Day po sa lahat ng mga taga Cebu at Iloilo at lahat ng deboto ng ating ikalawang Pilipinong santo. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Sumagot si Jesus sa mga Hudyo, "Kumikilos pa rin ang aking Ama, kaya't kumikilos din ako." Kaya lalo pa ring hinangad ng mga Hudyo na patayin siya dahil dito, sapagkat hindi lamang niya nilalabag ang araw ng pahinga, kundi sariling Ama pa ang tawag niya sa Diyos at ipinapantay niya ang sarili sa Diyos. Kaya sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Talagang sinasabi ko sa inyo, hindi makakagawa ng anuman ang anak mula sa kanyang sarili, maliban sa nakikita niyang ginagawa ng Ama. Anuman ang gawin niya, paganoon din ang paggawa ng anak, sapagkat mahal ng Ama ang anak, at itinuro niya sa kanya ang lahat niyang ginagawa. At mas mahalaga pang mga kilos ang ituturo niya, kaya't magtataka kayo. Ibinabangon nga ng Ama ang mga patay, at nagbibigay buhay siya. Gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang loobin niya. At hindi nga hinahatulan ng Ama ang sinuman, kundi ibinigay niya ang buong paghatol sa anak, upang parangalan ng lahat ang anak, gaya ng pagpaparangal nila sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak, ay hindi nagpaparangal sa Amang nagsugo sa kanya. Talagang sinasabi ko sa inyo, na may buhay na walang hanggan ang nakikinig sa salita ko at naniniwala sa nagsugo sa akin. Nakatawid na siya mula sa kamatayan tungo sa buhay at hindi siya humahantong sa paghuhukom. Talagang sinasabi ko sa inyo na dumarating na ang oras at ngayon na nga, kaya't maririnig ng mga patay ang tinig ng Anak ng Tao at mabubuhay ang mga nakaririnig. May buhay ang Ama sa kanyang sarili. Gayon din naman, ibinigay niya sa anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili at ibinigay din niya sa kanya ang kapangyarihang maghukom sapagkat anak siya ng tao. Huwag niyo itong pagtakhan. Dumarating ang oras na maririnig ng lahat ang nasa libingan ang tinig niya at maglalabasan sila. Papunta sa pagbangon sa buhay ang mga gumawa ng mabuti, at sa pagbangon naman sa kapahamakan papunta ang mga gumawa ng masama. Wala akong magagawa sa ganang sarili. Naghuhukom ako ayon sa aking naririnig, at matuwid ang paghuhukom ko, sapagkat hindi sariling kalooban ang hinahanap ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Bakit ka ba sumusunod sa utos ng Diyos? Dahil ba takot kang maparusahan? Dahil ayaw mong malasin sa buhay? Dahil ayaw mong mapunta sa impyerno? Kung takot lamang ang nagtutulak sa atin upang sumunod sa Diyos, marahil kailangan nating pagnilayan ang sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo ngayon. Ayon sa ating narinig, dahil mahal ni Jesus ang kanyang Amang nasa langit, sinusunod niya ang kalooban nito. Hindi takot ang nagtulak sa kanya upang ialay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan, kundi dalisay na pagmamahal. Ang ganitong katapatan sa misyon, kahit pa kapalit ang sariling buhay, ay maaari lamang magmula sa pagmamahal na walang kondisyon. Ang ganitong uri ng sakripisyo, maging ang pag-aalay ng sariling buhay, ay maaari lamang maging bunga ng wagas sa tunay na pag-ibig. Kaya't ang tunay na pagsunod ay nagmumula sa pag-ibig. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay handang sumunod sa kanyang mga utos kahit pa mga hulugan ito ng sakripisyo. Tingnan natin ang landas na tinahak ni Jesus, isang landas ng pag-ibig at pagsasakripisyo para sa iba. Hindi lubos na nauunawaan ng mundong makasalanan
ang kapangyarihan ng pagmamahal. Ngunit sa taong tunay na nagmamahal, nagiging posible ang tila imposible. Sa taong nagmamahal, ang kasaganaan at tagumpay ay nagiging pagkakataon upang magbigay. Sa taong nagmamahal, ang kakulangan ay nagiging pagkakataon upang mapuspos ng pag-ibig. Sa taong nagmamahal, ang kahinaan ay nagiging lakas. Sa taong nagmamahal, ang pag-aalay ng buhay para sa kapakanan ng iba ay tunay na tagumpay. Sapagkat ang tunay na pagsunod sa Diyos ay pagsunod na nagmumula sa puso, sa pag-ibig, hindi sa takot. Manalangin tayo. Maibigin Diyos, turuan mo akong magmahal ng tulad mo. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya. Sama-sama nawa kaming maglakbay sa daan ng pagbabalik loob at kalayaan ng may pag-asa. Nang maipagdiwang naming ng buong kagalakan ang tagumpay ng Panginoong Hesukristo laban sa kasalanan at kamatayan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.